Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapagbalita, Patrolwoman Fe Octaviano. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon ay araw ng linggo at narito ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Mahigit 3 milyong piso na halaga ng shabu na sabat sa anti-illegal drug operation ng PNP Drug Enforcement 8 sa Tanawan, Leyte. 2 high-value target, arestado. Patrolwoman Cristel Palafox, magbabalita. Tinatayang 3,604,000 pesos ang halaga ng shabu ang nasabat sa 2 high-value individual sa kinasang bypass operation ng mga operatiba sa Bypass Road, Barangay Baras, Tanawan, Leyte. Bandang alas 12:23 ng umaga nang ikasang operasyon ng mga tauhan ng Regional Police Drug Enforcement Unit 8 sa koordinasyon sa Tanawan Municipal Police Station. Na-recover sa mga suspek ang 9 na pakete ng hininalang shabu na may tinatayang timbang na 530 gramo na nakakalaga ng 3,604,000 pesos. Isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money kasama ang 15 na 1,000 peso bill at isang 500 peso bill na ginamit bilang budel money, isang motorsiklo at mga drug paraphernalia. Maharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng pagpapaigting ng Regional Police Drug Enforcement Unit 8 katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno sa kampanya laban sa ilegal na droga upang matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa nasasakupan. Patuloy ang paglilingkod ng kapulisan sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. Sa patuloy na kampanya ng pamahalaan kontra insurhensya, voluntaryong sumuko ang 10 miyembro ng violent extremist group sa pamahalaan ng Maguindanao del Norte. Matataas na kalibre ng mga baril isinuko rin. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Leonora Gawang. Nagbalik loob sa pamahalaan ang 10 miyembro ng violent extremist group, bit-bit ang kanilang matataas na kalibre ng armas sa Maguindanao del Norte nito lamang ikaunang araw ng Desyembre taong kasalukuyan, na isa katuparan ng pagsuko ng mga former violent extremist group dahil sa inisyatiba at pagsusumikap ng PNP at 6 Mechanized Battalion. 9 sa mga sumuko ay mula sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters Karialan Faction habang isa naman mula sa Dawla Islamiyya Group. Kasabay ng kanilang pagbalik loob ang pagsuko ng 15 loose firearms sa ilalim ng Small Arms and Light Weapons Management Program.
Ang pagbalik loob ng mga dating miyembro ng violent extremist group ay isang patunay ng matagumpay na pagsisikap at pagtutulungan ng PNP, kasundaluhan at lokal na pamahalaan na nagpapakita ng epektibong implementasyon ng mga programa ng pamahalaan na maibalik sa pamayanan at mabigyan ng pangalawang pagkakataon ang mga dating lumalaban sa gobyerno upang maging produktibong miyembro ng pamayanan kapiling ang kanilang pamilya at mahal sa buhay. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Leonora Gawang, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gawang. Matapos ang isang matagumpay na buy-bust operation, arestado ang isang high-value target sa operasyon ng Cebu City PNP. Mahigit 400,000 piso na halaga ng shabu, kumpiskado. Magbabalita dyan si Patrolwoman Annalyn Canoog. Arestado ang isang high-value drug personality matapos itong mahulihan ng tinatayang 442K na halaga ni Nalang Shabu sa ikinasang buy-bust operation ng mga partiba sa Police Station 2 Cebu City Police Office sa Barangay Sambag 2, Cebu City. Nitong ika-1 ng Disyembre sa taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Timothy Jim Romanelius, hepe na nasabing istasyon ng suspect si Alice Jangjang, 45 anyos, at aksidente na nabanggit na lugar. Ayon sa ulat ng pulisya, nakumpiska mula sa suspect humigit kumulang 65 na gramo ng hinalang shabu na may tatayang standard drug price sa 442,000 pesos. Kabilang din sa mga nakuhang ebidensya ang isang blue pouch at bodol money. Ang suspect ay salukuyang nasa kustodiya ng sabing stasyon at sasampahan ng kasong paglabag sa Section 511 na Article 2 ng RA 9065 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang panawagan ng kapulisan sa publiko na iwasan ang anumang uri illegal na droga at agad pagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng pulis ang anumang impormasyon ukol sa illegal na aktibidad. Mula dito sa Cebu City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Arestado ang isang 35 anyos na lalaki na may kasong statutory rape matapos ang pagsisilbi ng warrant of arrest ng mga tauhan ng Lingayen PNP. Ang pagkakaaresto ng sospek ay bunga ng walang humpay na operasyon ng Philippine National Police kontra wanted person upang masiguro ang kaligtasan at kapayapaan ng komunidad. Narito ang detalye ng report mula kay Patrolman Dennis Carinal. Naaresto ng Lingayen Municipal Police Station ng isang top 2 most wanted persons, municipal level matapos ipatupad ang warrant of arrest laban kay alias Mark, 35 anyos, mangingisda at residente ng Barangay Matalaya, Lingayen, Pangasinan. Ang operasyon ay sinagawa pasado 12:24 ng tanghali ng December 1, 2025 sa Barangay Poblasyon, Lingayen, Pangasinan. Batay sa spot report, ang pag-aresto ay alinsunod sa warrant of arrest na nilabas ni Honorable Maria Laarni Ramos Pareno, presiding judge ng Regional Trial Court Branch 68, Lingayen, Pangasinan, na maharap sa kasong statutory rape na walang rekomendadong piyansa. Ayon sa mga pulis, maayos at mabilis na sinagawa ang operasyon sa tulong ng dalawang alternative recording device bilang dokumentasyon. Matapos maaresto, isinilalim ang suspect sa wastong e-warrant at National Police Clearance Verification System. Dinala rin ang akusado sa Lingayen District Hospital para sa kinakailangang medical na eksaminasyon bago tuluyang detain sa Lingayen Police Station para sa kaukulang disposisyon. Patuloy namang pinalalahanan ng kapulisan ng publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang may sulong kaligtasan at justisya sa komunidad para sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Picadillo, Ilocos Region, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Dennis Carinal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Carinal. Nagniningning ang mga ngiti ng mga miyembro ng Police Regional Office 1 matapos ang pagdaraos ng ceremonial lighting sa La Union. Ibabalita yan ni Police Corporal Joanna Marie de los Santos. Nagningning sa diwa ng Pasko ang PRO1 Grandstand sa isinagawang ceremonial lighting of the Belen na pinangunahan ni Police Brigadier General Dindo R. Reyes, Regional Director ng Police Regional Office 1, nito lamang Miyerkules ng gabi. Ipinamalas ng bawat cluster ng opisina ang kani-kanilang opisyal na Belen entries, tampok ang iba't ibang malikhaing disenyo at interpretasyon ng kapanganakan ni Jesucristo.
Ang pagtatanghal na ito ay hindi lamang pagpapakita ng talento, ngunit patunay ng mas matatag na pagkakaisa at pagtutulungan sa loob ng PRO1 family. Naging masaya at makulay ang gabi habang sabay-sabay na hinangaan ng mga dumalo ang mga bilyan na nagbigay liwanag at kulay sa loob ng kampo. Ang naturang aktibidad ay nagsilbing pagkakataon upang mas mapalakas ang samahan at kooperasyon ng bawat unit. Mula sa tradisyon hanggang sa pagkamalikhain, ipinakita ng selebrasyong ito na ang PRO1 ay patuloy na nagtataguyod ng kultura ng pagkakaisa, pananampalataya at malasakit sa komunidad. Habang papalapit ang Kapaskuhan, ang liwanag ng Belen ay magsisilbing inspirasyon sa kanilang patuloy na tapat, makatao at malasakit na paglilingkod sa mamamayan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Joanna Marie de los Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal de los Santos. Mas maliwanag ang gabi sa Police Regional Office 5 matapos ang isinagawang ceremonial lighting ng Christmas tree at mga parol sa Camp Ola, Legazpi City. Ang magandang balita mula kay Patrol Woman Vanessa Sol. Sa pagpapatuloy ng diwa ng pagkakaisa at malasakit ngayong Kapaskuhan, isang makulay at makabuluhang aktibidad ang isinagawa sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola sa Legazpi City, Albay. Makulay na liwanag at masayang himig ng Pasko ang bumalot sa Camp Ola sa ginanap na ceremonial lighting of Christmas tree, lanterns, and lights nitong gabi. Pinangunahan ng mga opisyal ng Police Regional Office 5 ang sabay-sabay na pag-iilaw ng napakalaking Christmas tree at mga parol na nakapalamuti sa loob ng kampo. Simbolo ng pag-asa, pagkakaisa at patuloy na serbisyo ng kapulisan sa komunidad. Sa pamamagitan ng makbuluhang seremonyang ito, layunin ng Police Regional Office 5 na palakasin ang diwa ng komunidad at iparamdam sa bawat Bicolano na ang kapulisan ay kaisa nila sa mga ligtas at mas maliwanag na pagdiriwang ng Pasko. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Patrol Woman Vanessa Sol, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrol Woman Sol. Matapos makipagtransaksyon ang isang high-value target sa otoridad, naaresto ang suspect sa buy-bust operation at nakumpiska ang mahigit 300,000 piso na halaga ng iligal na droga. Patrol Woman Lynette Sablon sa report. Arestado ang isang hinihinalang high-value individual na kinilalang si alias Bebang, isang PWD at miyembro mano ng LGBTQ community matapos ang matagumpay na drug bypass operation sa Barangay Lagoda, La Paz, Iloilo City dito lamang ika-3 ng Desyembre taong kasalukuyan. Nasamsa mula sa suspect ang isang plastic sachet na hinihinalang shabu gamit ang 8,000 pesos na bypass money. Bukod dito, nakumpiska rin ang 5 karagdagang sachet na hinalang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 55 gramo na tinatayang nagkakahalaga ng higit 300,000 pesos. Ang operasyon na pinangunahan ni Police Captain Roque Jimeno III, Officer in Charge ng City Drug Enforcement Unit 6. Nasa kusidiya ng pulisya ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at nakatakdang sampahan ang kasong paglabag sa Republic Act 9165, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy na nanindigan ang Philippine National Police sa kanilang layuning sugpuin ang iligal na droga at panatilihing ligtas ang komunidad. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Western Visayas, ako inyong PNN correspondent, Patrol Woman Lynette Sablon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrol Woman Sablon. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrol Woman Fe Octaviano.
Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.